So right now, kakatapos ko lang kumain since 11 na. Actually, I have a lot of rushed thoughts na naman eh. Pero I think I should go for a walk. And actually, ang plan ko ngayon, mag-journal ako. Pero iba yung feeling kapag may hangin, di ba? So, ngayon, I'm thinking about going on a walk. And then, maghanap ako ng place kung saan ako pwede mag-vlog na mag-isa. So, tara, sama kayo. I feel this kind of atmosphere. I really love yung environment. Pero later on, ipapakita ko sa inyo. Sa Ortigas tayo. Pero actually, parang ipapakita ko sa inyo yung sarap ng view kapag ganitong oras. It's already 11:30 in the evening. And usually, gustong-gusto kong lumalabas sa mga ganitong oras kasi napakaganda. O, diba? Ang ganda, napaka-clear, and hindi masyadong tao. So, hanap tayo ng place kung saan tayo pwede magtambay. So, what I love about being alone talaga, yung ganito na feeling na parang kapag na-enjoy mo yung ganito, and kaya kong maging weird na, o basta kung ano isipin nila, parang I can be me, na parang ako lang, di ba? Ganun. And parang napaka-free from restriction na parang hindi ko kailangan matakot sa sasabihin ng ibang tao. Hindi naman ibig sabihin na alone ka means lonely ka, di ba? Pero overthinker malala yan. Ayan, parang may nakita akong spot, pero try natin. Hindi ko alam if pwede dito, pero sige, try lang na try. Ayan, so sinamay tayo, and pinatay pa yung ilaw. Grabe, sinita ako ng guard, pero okay lang yan. At least, trinay. Hindi naman lahat maintindihan talaga kapag nilabas ko yung totoong ako. Yung totoong ako, yung kawirduhan ko ba, yung buhay ko. Pero, alam mo yun, isa sa mga pinaka-kanala is yung, kumbaga, maranasan mo. Guys, ayaw ko na. Sinita na naman ako for the third time si Kuya. Nako. Ayun, second time akong nasita. So, oh my God. Ang cute. Hi. Meow. Hi. Grabe yan. Antok na yan. Yung reaction niya. Yan. May kasama kami lahat. Cute niya. What's your name? Stretch daw siya. Oh. Sige. Grabe yan. Ang cute niya. So, ayun, time check, 11:49 na, di pa rin kami nakakanap ng place, ng spot. Ay, ang ganda dito. Parang feel ko wala naman na siguro maninita dito. Pero bawal ba? Parang feeling ko, pwede naman siguro, no? Pero grabe, ang ganda. Napakalawak ng wala masyadong tao. Dala ko yung notebook ko, pero hindi ako makapagsulat ng journal. Which is kanina ginagawa ko. Hindi ko alam if bawal mag-video dito, pero ang ganda. Hindi ko alam if bawal dito sa place na pinag-shootingan ko, kung saan na lang ako umuupo, pero my God, wala naman na siguro manilita dito. Alam niyo mga abe, being
alone doesn't mean you're lonely. Maraming mga tao na wiwirdehan sa akin since day one na, ang lonely mo naman, mag-isa ka lang. Grabe yan, ang lungkot naman ng buhay. For me, to be honest, when I'm alone, I feel really powerful. Feel ko parang, ganun guys. I feel really powerful. I feel parang napakalakas ko para magawa yung mga bagay-bagay na iniisip ko dati hindi ko kayang gawin. Kapag alone ako, nakakapag-isip ako ng mga ideas na hindi ko iniisip na kaya ko palang maisip. Kapag mag-isa ako, I feel like I can do everything. I can be weird, I can be me. Nang wala akong pinapantayang expectation ng tao, I don't have to mask around other people. Kasi I know who I am and I'm comfortable to be who I am. When I was 16, I wanted to start my vlog pa, pero I don't know kung paano ko siya sisimulan. I don't know kung sino ang pwede kong sundan. I don't want to be a common vlogger lang dito sa Philippines na kung saan kung ano-ano lang ang pina-vlog. I want to be a vlogger na kung saan may sarili akong signature where I can be me. At the same time, I can resonate to a lot of people na malay ko kung may kagaya din pala sa akin. Yung life natin sa mundong to, napakaikli para maging malungkot tayo and ma-depressed. Masarap sa feeling is yung nag-e-enjoy ka. Yung ginagawa mo yung best mo to live every day with smiles and inspiring people. The purpose of this vlog, kung bakit ko siya ginawa, I feel like dati I'm really scared about other people's opinion. I'm really scared. I have inferiority complex na parang kung saan kapag kung sabihin hindi siya mahalaga. Parang I'm thinking na sa buhay ko kailangan sila ang nasa taas so ako ang kailangan mag-adjust. I used to have thinking of that. And I'm afraid of people. I'm not used to crowded places and until now parang feeling ko sasabog yung sensor ko. I want to inspire people na kung may kagaya man ako and parang feeling nyo you're kind of weird, you're kind of different, there's nothing wrong about being different. There's nothing wrong about being weird. It's okay to be you. Sa mga medyo yun nga, napapangunahan ng takot, ng duda, na I have a lot of overthinks before ko ginawa yung ganitong vlog. I did not hesitate na kasi I'm decided. You're parang feeling mo, stuck ka dun sa one thing if gagawin mo siya or hindi. I suggest try it. Try to do it. And kapag ginawa mo siya, gawin mo lang talaga, i-enjoy mo lang talaga yung process. And habang nangyayari siya, i-feel mo lang yung mga bagay-bagay. I-feel mo yung nangyayari sa'yo kasi babalikan mo siya one day at magiging kwento mo siya. I will never be at this age of my life again. Hindi ko na ulit may experience yung maging bata. Kaya habang bata pa lang ako, habang 18 pa lang ako ngayon, sinusulit ko na. Dati nga, I was so pressured about being matured. Kailangan maging matured ako. Kailangan 18 years old ako. Matured na ako. I was 15 years old back then. But I'm trying to pursue that kind of maturity na pinipilit sa akin ng mga tao. But turning point, hindi pala yun yung maturity. So, sabi ko nga, most of my age na nasa ganito, they're maturing, pero ako mukha pa akong childish, mukha pa. Pero ako ang iniisip ko lang, I'll do whatever I can to be myself and I would never lose the opportunity to be myself again. Dati, I tried to be another person na I tried to copy other people, I tried to be them. Pero the feeling is, parang may kulang eh. Parang hindi ako yun eh. Kaya, doon ko napasabi sa sarili ko na, oo nga no. Kaya i-enjoyin ko na lang talaga na maging ako at i-enjoyin ko na lang talaga na gawin yung mga gusto kong gawin habang andito pa ako sa age na to. Gusto ko i-try umakyat. Try nga natin sa taas. Gusto ko dun i-try. Marami ba tao dun? Feel ko kasi kapag nasa taas, alam mo yung parang feeling ko, pwede ako din makapag-journey. Kahit saglit. Sana wala tao.
Ayun mga abe, may spot na walang tao. Pero grabe, ang lakas ng boses ni ate. Hanggang, grabe yung pinagdadaanan ni ate. Sana mag-chill na siya. Finally, nakahanap kami ng spot na wala masyadong tao. And sa wakas, pwede na ako magsulat. So yun, ang ganda dito. Grabe, ang ganda ng view. Pagkita ko sa inyo. Coming from here, ang ganda. Ayun mga abe, I'll start writing na. Ayan, nakatapos ko lang magsulat. Sabi ko. So, ayun. Oh, tignan nyo. So, sorry for my writing. Hindi ganun talaga kaganda yan. I also tried doing vlog before. Pero yung vlog ko kasi more likely parang scripted siya. And parang feeling ko wala kasi siyang love. Pero this time, I'm trying to be myself. I'm trying to be me. And kung ano yung sinasabi ko talaga is, yun. So, since first time ko ulit nag-vlog, kumbaga, ang weird ko eh. Kumbaga, yung sinasabi ko talaga, ito lang talaga yung gusto kong sabihin, ito yung nakafeel ko, and kung ano yung nasa isip ko ngayon, ito ang sinasabi. So, yung plano ko na to, ito yung i-execute ko, hanggang sa dumating ako sa point talaga na magawa ko siya. Usually sa ganitong time, when it was late night or late midnight, mga ganon, I love writing and I love journaling because it calms my mind. Usually kapag ganitong oras, it kind of bursts the creativity within me na parang, alam mo yun, parang ang dami kong kayang gawin kapag ganitong oras. Dito lang talaga sumisipa yung pagiging energetic ko. Since I was a kid, actually nagsusulat na talaga ako. And one thing for sure, habang nag-journal ako, kasi ang nakikita ko usually is how arrange, kung ano yung mga thoughts ko, kung ano yung mga execute ko. And kapag ganun, parang feeling ko, ang dali lang talagang gawin ng mga bagay-bagay. Ang dali lang talaga i-execute. Kasi ito yung pen ko, fountain pen. Oh, di ba? Actually, ito nga, ang ganda ng fountain pen kasi ito, ma-share ko lang. Trivia about fountain pen. Ang fountain pen kasi parang, siya, kumbaga sa mga German, before parang sa mga German lines, talagang pinapamana talaga siya. Like for example, after graduate, yung ganito, ganyan, pinapamana siya as a sign of parang family or inheritance, ganun. Kaya parang ang dami mga fountain pen na sobrang mahal. Kasi talagang it's been ages and talagang tumatagal kasi talaga yung life nito. And one thing na nagustuhan ko sa ganito na fountain pen is kapag nagsusulat kasi ako, tuloy-tuloy siya. It feels like yung thoughts ko, nakakasabay yung fountain pen mismo sa thoughts ko and nasusulat ko siya one by one. And parang feeling ko, umaagos lang talaga ng umaagos and it's flowing really well. Yung gano'n na feeling, hindi ko kasi yun na-feel sa ibang ballpen, but talagang grabe, as in. Diba? Like, like, look. Diba? Ang sarap sa feeling. And actually, I have a story about fountain pen. Parang ngayon ko lang naisip. Isa siyang writer. And writer siya na gusto niya maging successful. Siya ng novel. And actually, yung novel niya, first novel niya, nag-hit. And then, after nun, ginamit niya ulit yung fountain pen. Pero this time, dun sa novel na yun, every time na mga sinusulat niya, parang kadugtong yun yung buhay ng novel 1 eh. Pero this time, yung sinusulat niya kung ano yung mangyayari sa buhay niya. Like for example, I am sad, ganito, ganyan. The writer is sad. And then all of a sudden, nangyayari siya sa kanya. Nagmamanifest. Parang nasasabi niya, nangyayari. Kasi nasa thoughts niya eh. And then hanggang sa dumating sa point na yung pen na yun ang nakapagpapunta sa kanya sa success. And then lahat ng sinulat niya naging successful. Pero bandang huli, na-deads yung writer. Kasi yung buong blood niya na-contain sa fountain pen and yun ang napasa sa susunod. So, ganun yung idea ko. Pero hindi ko pa siya nilalabas. Hindi pa siya book. Pero ganun yung plan ko. What do you think? Ano yung magandang Like, if you know, parang kung gusto niyo, leave in the comments below if gusto niyo na baka
gusto niyong i-continue, o pwede niya yung isulat and then let me know, notify me. So, ganun yung thoughts ko. And to be honest, ayun yung lesson doon, ang thoughts natin napaka-powerful. Yun ang masasabi ko. Thoughts, it manifests into your emotions. Kapag yung thoughts mo naging ganun na magiging emotions mo. Kapag yung emotions mo, nag-manifest yan, magiging words yan. Kapag nasabi mo yung thoughts mo na nag-gain sa emotion mo, magiging action mo yan, gagawin mo yan. So in short, kung ano yung naiisip mo, mararamdaman mo yan. Kapag naramdaman mo yan, masasabi mo yan. Kapag nasabi mo yan, magagawa mo yan. Kaya kung ano man yung sinasabi mo yan sa sarili mo, I am ganito, kumbaga, unsuccessful ako, ganito lang kasi ako, malungkot ako, miserable ako, depressed ako. Ganun kasi talaga mangyayari. Kung ano yung sinasabi mo ngayon, broke ako, wala akong pera, mangyayari talaga siya. Pero kapag ang bukang bibig mo, ay, dadating ako sa point na magiging successful ako, I'm successful, I'm inspired, I'm happy, I'm excited, talagang magagawa mo siya step by step. Kumbaga, kung ano yung parating mo sinasabi, yan yung parating tinitubok ng emotions mo. At kung ano yung nasa emotions mo, yan yung parating sinasabi ng words mo. So, ganun. Kaya before pa mag-manifest sa emotion mo, handle your thoughts carefully. Kasi kapag na-handle mo yan, grabe talaga. One of the things na I really love about is, kung titignan mo yung mga buildings dito, nakaka-comfort sa akin coming from this kind of perspective. Don't be afraid na mapag-isa. Don't be afraid to be alone. Kumbaga, just try to live yourself being alone because there's an art of being alone. Kapag alone kasi, there's a lot of time na nagmumuni-muni ako. Nakikita mo kung ano yung mga kailangan mong ayusin, kailangan mong baguhin, yung kailangan mong i-evaluate. Alam mo yun? Kapag nakikita mo kasi yung mga ganun na bagay, you'll start to think about change. And yung pagmumuni-muni ko na yun is like recharging for me para makalaban ulit ako sa panibagong pagsubok ng buhay. So, ayun, kakatapos lang natin mag-goal setting and dito na nagtatapos yung vlog ko. So, sana aliw kayo sa aking vlog and sana maraming mga natutunan din kayo na baka magamit nyo rin sa sarili nyo or parang nag-sink in din sa sarili ninyo. Message sa mga feeling nyo na parang you feel like you're weird or ganito ganyan. Just accept yourself. Okay lang na maging ikaw. And sana yung mga nasabi ko dito sa vlog, sana may mga tao na may inspire din na ilabas yung creativity nila. Kasi always remember, you have creativity, you have purpose, bakit nandito ka sa life. You have the strength to execute because pantay-pantay lang tayo mga tao dito. Kumbaga, we are created in a likeness of God. And kumbaga, lahat tayo may kayang gawin. Kaya kung ano yung kinakatakot mo ngayon, kung ano yung ginagawa mo, yung parang inisip mo ngayon na what if hindi mo gawin or gawin mo, I'll just say na give it at least a try. And then kapag na-try mo, evaluate yourself. Let me know kasi pwede kayo magbalita sa akin if may mga trinay kayo. So yun lang and bye-bye mga abe. See you sa next. Looking at people from uphill, nakaka-calm lang talaga na seeing people do their own things. And ang sarap lang sa feeling na habang tinitignan ko yung mga cars, saan sila papunta, ilan yung cars na paabante, ilan yung cars na papunta dito, papunta doon, and yung mga buildings, kung ilan yung mga nagkiklik ng lights, ilan yung mamamatay na lights, and seeing the stars, alam niyo yung ganun na feeling, nakaka-calm lang talaga siya, and nakaka-comfort na someone parang feel ko, therapeutic talaga siya. Parang nakaka-therapy siya na hindi ko mapaliwanag, pero ang sarap lang talaga niya ma-feel. This is one thing na kumbaga, na-enjoy ko talaga kapag mag-isa lang ako and alone